Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 18 anyos na lalaki patay ng saksakin ng kanyang tiyuhin. Sospek pinagbintangan umano na nagnakaw ng pera kaya nasaksak ang biktima. Pagdalagay ng galvanized steel sheet sa mga stall sa Malimgas Public Market na tigil dahil umano sa problema sa kontraktor. Presyo ng itlog linggo-linggong tumataas mula noong Hunyo ayon sa ilang negosyante. At ano kaya itong uod na may buntot na nakita ng isang babae habang naglalaba sa poso? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, nasawi ang 18 anyos na lalaki ng saksakin ng sariling tiyuhin sa Malasiki, Pangasinan. Sospek pinagbintangan umano na nagnakaw ng pera kaya nasaksak ang biktima. Naka-alerto Joel Fernandez. Nagdadalamhati ang 23 anyos na si Roderica Soriano sa pagkamatay ng kanyang kinakasama na si Omar Jan Bacon. 3 buwan pa lang kasi ang nakalilipas nang mamatay rin ang kanilang anak. Sobrang sakit yung ginawa nila sa asawa ko. Wala silang awa. Sobrang sakit sa akin kasi nakasanayan ko, lagi kong kasama. Nasawi ang 18 anyos na biktima matapos umanong saksakin ng sariling tiyuhin sa Barangay Waray, Malasiki, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nagbibiruan lamang daw ang biktima at ang kanyang ina tungkol sa nawawalang pera. Narinig daw ito ng tiyuhin na kanilang kapitbahay at kinompronta ang mag-ina. Sinabi rin daw ng biktima sa kanyang tiyuhin na ilabas na ang nawawalang pera. Ibigay mo na yung pera kasi pangbibili mo lang yan ng shabu, sabi. From there, sinuntok nung suspect si biktima, ngunit nakaiwas, pero po nadulas po siya. Biglang bumunot ng panaksak ng kitchen knife si suspect at nung tamang-tamang patayo na si biktima, doon niya po nasaksak. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Nahaharap siya sa kasong homicide. Patay rin ang 80 anyos na lola matapos umanong saksakin ng sarili niyang anak sa Barangay Alacan. Tubong Barangay Gomez ang biktima, pero 2 linggo nang nakatira sa bahay ng 39 anyos na anak upang samahan siya. Past few weeks po, ma'am, napapansin na po nila yung suspect na nasisiraan ng bait, ma'am. Bago nangyari ang krimen, bumisita pa raw roon ng isang kapatid ng suspect pero hindi siya pinapasok. So ang ginawa po ng ate, punta po sila sa bahay na sa Barangay Gomez para tawagin pa yung ibang kapatid nila. Pagkasaksak niya po doon sa kanyang nanay, tumakbo po siya papalabas. Di kalaunay natagpuan ng suspect na wala ng buhay, 1 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. May sugat sa leeg at hawak ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Kasama si Daryl Peralta, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Nasawi ang 2 katao sa magkahiwalay na aksidente sa Nueva Vizcaya. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Galigdan Dizon. Dead on arrival sa ospital ang 46 anyos na magsasaka matapos masalpok ng motorsiklo ang minamaneho niyang motorsiklo sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Batay sa investigasyon ng PNP, papalikos sana ang biktima ng parating ang motorsiklo na matuli ng patakbo na nagresulta sa banggaan. Sugatan naman ang nakabanggang rider at angkas nito. Ayon sa pulisya, lasing ang nakabanggang rider na wala pang pahayag. Samantala, nakaladkad naman ng truck ang 29 anyos na rider matapos itong umagaw ng linya sa kasalubong na truck. Base sa investigasyon ng pulisya, lasing ang rider at nagpagewang-gewang sa National Highway ng Bagabag, Nueva Vizcaya hanggang nasakop nito ang linya ng truck at sumalpok. Matinding sugat sa ulo ang ikinamatay ng rider. Nagkaayos na ang pamilya ng namatay at ang driver ng truck. Sa biglang pagsalpok niya, hindi nakapreno kagad itong nasabing sakyan dahil mabigas po yung karga niya, palay po yung karga niya.
Kaya hindi niya po nilulong si Gaga. Kaya kinalagkad din po na siya ng mga ilang metro. Glam Kalikdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Samantala, presyo ng itlog linggo-linggong tumataas mula noong Hunyo ayon sa mga negosyante sa Dagupan City. Alamin sa report ni CJ Turida. Bago pumasok sa trabaho, dumaan muna sa palengke si Marisa upang bumili ng itlog. Kada linggo raw siya bumibili ng itlog upang hindi maubusan ng stock. Tuwing umaga kasi yun po yung madaling lutuin po. Tsaka paborito ko po yung itlog. Tumaas daw ang presyo ng itlog ngayon ayon sa mga negosyante. Nagsimula pa raw ito noong Hunyo. Ang dating 6 pesos na kada piraso ng small size na itlog mabibili na ngayon sa 8 pesos. 8.50 na ngayon ang kada piraso ng medium size na dating mabibili sa 7 pesos. At ang 8 pesos noon na presyo ng kada piraso ng large size na itlog mabibili na ngayon sa 9 pesos. Galing pa sa mga farm sa Mapandan at Tarlac ang mga supply na itlog ni Divina. Sabi ng farm konti daw yung supply kaya tumataas yung mga itlog nila. Ang problema sir, halos linggo-linggo, nagtataas sila ng presyo nila. Kaya kaming mga retailer dito sa palengke, halos wala na rin kita. Bukod sa umano'y kakaunting supply, mataas din daw ngayon ang presyo ng feeds. Posible raw na tataas pa ang presyo hanggang sa mga susunod na linggo. 3 linggo na rin daw na mataas ang presyo ng karne ng manok ayon sa ilang negosyante. Mula sa 200 pesos, nadagdagan pa ng 40 pesos ang kada kilo ng karne ng manok. 240 po, kasi wala pong makuhanan ng supply. Nagka-monitor naman daw ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa kalakalan ng itlog at iba pang poultry products sa merkado. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Kauna-unahang aquarium and ocean park sa Northern Luzon, bagong atraksyon sa Candon City. Ating pasyalan sa report. Halina't mamangha mga kapuso dahil binuksan na sa publiko ang kauna-unahang Aquarium and Ocean Park sa Northern Luzon. Matatagpuan ito sa Candon City sa Ilocos Sur. Makikita sa loob ng Aquarium and Ocean Park ang iba't ibang uri ng lamang dagat. Nariyan ang blue-spotted stingray at iba pang species ng isda, corals at marami pang iba. Bukas ang Candon City Aquarium and Park araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sulit ang pamamasyal ng mga chikiting dahil free ang entrance ng mga batang nasa 2 feet pababa ang height. Kapag 12 years old and below naman, 100 pesos ang entrance fee at 200 sa edad 13 pataas. 150 pesos naman ang entrance fee para sa mga senior citizen at PWD. Ang bagong atraksyong ito ay inaasahang magpapalakas sa turismo ng Candon City maging sa buong lalawigan. Kasabay nito ang karanasang magbibigay ng karagdagang kaalaman at libangan sa mga bisita anuman ang edad. Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, mas mababa na ang tsansa maging bagyo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan mahigit 1,000 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng mag-dissipate o balusaw rin ito sa mga susunod na oras. Pero kahit walang nagbabadyang LPA, posible pa rin ulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa northern at central Luzon. Kalat-kalat ang malalakas na ulan kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Paglalagay ng galvanized steel sheet sa mga stall sa Malimgas Public Market natigil dahil umano sa problema sa kontraktor.
Yan ang tinutukan live ni CJ Turida. CJ? Chris, nandito tayo ngayon sa Malimgas sa Public Market sa Dagupan City. At makikita nyo sa aking likuran ang ginawa pero hindi na itinuloy na drainage system dahil sa umano'y pag-iwan ng kontraktor. Natakpan na ng galvanized steel sheet ang ilang stall sa Malimgas Public Market. Pero kapansin-pansin na hindi lahat ng stalls nalagyan ng galvanized steel sheet. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi na itinuloy ng kontraktor ang proyekto matapos umanong magdeklara ng bankruptcy. Nakadagdang imbitahan ang kontraktor sa sangguniang panlungsod upang magpaliwanag. Hindi pa man natatapos ang proyekto, umaani na ito ng batikos sa mga negosyante sa Malimgas Public Market. May mga nakausli pa kasing bahagi ng galvanized steel sheet na inilagay sa mga pwesto. Ayusin talaga yung pagkakagawa para hindi unsafe para sa mga tao at saka pati yung mga nagtitinda. Ang ilang stall owner naglagay na ng plastic matting na patungan ng kanilang paninda. Ito hindi naman po mga ngalaw. Basta everyday huhugasan, nililinisan po itong pwesto. Bukod sa paglalagay ng galvanized steel sheet sa mga stall, iniwan din umano ng parehong kontraktor na nakatiwangwang ang ginagawang drainage sa harap ng palengke. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na aayusin nila ang lahat ng problema sa Malimgas Public Market at maglalaan sila ng pondo para dito. Kamakailan, nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal ng lungsod sa palengke upang makita at malaman kung ano ang mga dapat ayusin doon. Pag sinabi ng COA na kung ano ang desisyon ng COA, mabayaran ba nila yon, tapusin nila, and then we will start to fix everything. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kontraktor. Chris, nagsagawa na rin daw ng inspeksyon ang Commission on Audit. Marami raw plano ang lokal na pamahalaan para sa Malimgas Public Market. Kaya lang, hindi pa sila makagalaw sa ngayon dahil hinihintay pa nila ang magiging opinyon ng COA at ang magiging resulta ng investigasyon ng sangguniang panlungsod. Gayunman, inabisuhan na raw ni Mayor Belen Fernandez ang City Engineering Office upang ilatag ang lahat ng plano upang malaman kung magkano ang kakailanganing pondo para sa rehabilitasyon. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Tinupok ng apoy ang 2 palapag na bahay sa Hirona, Tarlac. Tutukan sa report. Nasunog ang 2 palapag na bahay na ito sa Hirona, Tarlac. Ayon sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nagsimula ang apoy sa 2 palapag ng bahay. Umabot sa unang alarma ang sunog na naapula rin makalipas ang mahigit 2 oras. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pinagmulan ng apoy at halaga ng danyos. Wala pong tao during that time, so electrical po yung ano natin, pero sinisigurado pa po natin. Nasunog din ang isang rice mill sa Barangay Bianoan sa Kasiguran, Aurora. Sa inisyal na investigasyon ng Kasiguran BFP, naiwang baga mula sa pinagweldingan ang sinasabing pinagmulan ng apoy. Bukod sa ilang kaban ng bigas na nasunog, ay wala namang ibang nadamay o nasaktan sa insidente. Sa ngayon, inaalam pa ng BFP ang kabuuang danyo sa sunog. Glam Calicdam, Dizon, 1 North Central Luzon. Maituturing na malnourished ang mahigit sa 200 mag-aaral ng Mangaldan Central School. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sinimula na ang 120 days feeding program sa mga mag-aaral na kulang sa nutrisyon o may tuturing na malnourished sa Mangaldan, Pangasinan. Layo nitong masugpo ang child malnutrition sa mga paaralan. Sa Mangaldan Central School, lumalabas sa datos na may mahigit na 200 mag-aaral dito ang malnourished. Identified na po. Kasi based doon sa report din na sinasubmit po namin. Sa pamamagitan ng feeding program kung saan pinapakain ng masustansyang merienda ang mga bata ay umaasang eskwelahan na mapapagandang health condition ng mag-aaral. Nutribon at high-protein biscuits ang ipinapakain sa mga bata, habang healthy fruit juices naman ang ipinapainom sa kanila. Maganda po ma'am, mahalaga po ma'am, nakakatulong sa mga bata ma'am. Para yung kalusugan nila ma'am, maganda po. Tiniyak naman ng Department of Health na nakabantay sila sa kalusugan ng mga learner, kabilang dito ang mga vaccination at pamamahagi ng bitamina sa mga bata.
Tuloy-tuloy ang isinasagawang nutritional assessment sa mga mag-aaral sa Region 1. Ang kulang sa vitamina at mineral na bata ay nag-consider din po ng mga malnourished. Yan po yung tinatawag natin na hidden hunger. Kasi kapag nagtuloy-tuloy po yan, maaari po silang maka-develop ng anemia, maka-develop ng panlalabo ng mata kapag sila po ay hindi naagapan. Katuwang ng CHD Region 1 ang National Nutrition Council at DepEd Region 1 sa feeding program. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. LTFRB nagbabala laban sa malasardinas na siksikan ng mga pasahero sa mga PUV. Naritong report. Paalala ng LTFRB, bawal ang malasardinas na siksikan ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Pagsunod daw yan sa direktiba ng Department of Transportation para sa mas ligtas at mas komportableng public transportation sa Pilipinas. Para sa mga tradisyonal at modern jeepney, 12 hanggang 32 lang ang pwedeng isakay na pasahero. Basta raw hindi lalagpas sa nakatakdang maximum capacity ng manufacturer nito. Pwede naman daw magkaroon ng nakatayong pasahero sa modern jeepney, pero hindi raw dapat ito lumagpas ng 5 tao kada square meter ng espasyo. Para sa mga UV Express, dapat 9 lang ang sakay ng mga AUV, kabilang ang driver. 10 naman para sa regular na van habang 12 para sa mas malaki pang mga van. Higit 50 naman ang pinapayagan sa mga bus basta hindi lalagpas sa maximum capacity nito. Tulad sa modern jeep, pinapayagan din ang mga nakatayong pasahero, pero limitado lang. Bawal naman ito kapag mahaba ang biyahe, ang mga lalabag, pagmumultahin at posible pang bawian ng Certificate of Public Convenience. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Naghahanda na ang Barangay Malabago sa Calasiao, Pangasinan para sa kanilang vertical garden para sa Project Hapag o Halina't Magtanim ng Prutas at Gulay Project. Meron ding mga paso na gawa sa recycled materials na maaring pagtaniman, maging ang mga lupang mula sa Material Recovery Facility ng bayan. Isang Barangay Malabago sa top performing barangays sa Hapag 2024 Assessment and Validation. Katuwang din ng Barangay Council ang mga kabataan sa pagmamanage ng iba pang gulayan sa barangay. Layo ng proyekto ang pagkakaroon ng pagkukunan ng pagkain para makatulong sa mga residente maging sa barangay. Pwede po siyang ibenta pero ang ginagawa po namin sa barangay is pinapamigay po namin. Example po, kapag nagkakaroon po kami ng feeding program, dinadagdag po namin siya sa feeding program. Pinapamahagi rin po namin sa mga underweight o malnourished po na bata. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ninakaw ang mga kable ng kuryente ng isang simbahan sa Pampanga. Tutukan sa report. Mga putol na wirings at nagkalat na sirang bahagi ng electrical system ang bumungad sa property custodian ng Santa Lucia Parish Church umaga noong July 4. Nawawala ang halos lahat ng kable ng kuryente sa loob at labas ng lumang simbahan matapos umanong pagnakawan ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Naapektuhan ang operasyon ng simbahan. Nung pagpasok namin, nakatanggal yung kuryente ng aircon. Kala ko nga pinapagawa. So, nakita ko yung aircon, walang kuryente. Tapos, yung mga outlet saka switch, nakatanggal. Nai-report ang insidente sa barangay at nagsasagawa na ng investigasyon. Hinihikayat ang komunidad na maging mapagmatsyag, lalo target ngayon ng mga magnanakaw ang mga abandonadong gusali at lumang istruktura. Kikita kong dyan yung mga nangangalakal eh. Once na nagkaroon sila ng chances, pag nakita nilang yung isang establishment ay walang bantay, pupunta talaga sila yan. Karamihan, binibenta sa sa mga junk shop.
dahil yung kinukuha nila lang doon yung tanso ng wirings. Ayon sa PNP, maaaring kasuhan ng theft ang sinumang mahuling nagnanakaw ng mga kable, habang kasong fencing naman ang maaaring isampa laban sa mga may-ari ng junk shop na bibili ng mga nakaw na kawad. Nanawangan ng parokya sa lokal na pamahalan at sa mga mamamayan ng tulong, hindi lamang sa pagsasaayos kundi sa seguridad ng kanilang simbahan. CJ Torida, One North Central Luzon. 10 Kumain Mens, ipinaalala ng Dagupan City Nutrition Office ngayong buwan ng nutrisyon. Silipin sa report. Inilunsad ang ika-51 pagdiriwang ng Nutrition Month sa Barangay Bunuan Binlok, Dagupan City. Katuwang sa aktibidad ang iba pang barangay tulad ng Bunuan Geset, Bunuan Bukig, Kalmay at Pantal. Sa programa, binigyang diin ng City Nutrition Office ang mga panuntunan para maitaguyod ang kalusugan at nutrisyon ng isang tao. Kulang umano sa kamalayan o kaalaman ng mga tao, lalo na ang mga gustong maging malusog pero hindi naman alam kung paano gawin. Kaya muling pinaalala ng autoridad ang 10 Kumain Ments para sa masigla at malakas na buhay. Ang pagkain daw ay isang karapatan at hindi pribilehyo ayon sa Nutrition Office at maraming hakbang na dapat gawin upang magkaroon ng sapat na pagkain tulad ng pagkakaroon ng gulayan sa bakuran. So ang 10 Kumain Ments po ang pinaka kumbaga madaling kaparaanan, madaling intindihin. Tsaka simpleng mga steps lang po para masigurado natin na ang ating pong goal towards healthy body po ay makukuha natin. Aminado ang tanggapan na mahirap labanan ang malnutrisyon, kaya kailangan daw ang tulong ng komunidad upang mapababa ang malnutrition rate. Sa nakalipas na 3 taon, bumaba raw ang malnutrition rate sa Dagupan. Katuwang ng city government ang ilang hospital institution sa pagbabahagi ng kaalaman na may kaugnayan sa nutrisyon. Nakasalalay raw sa mga magulang ang pangangalaga sa kalusugan ng mga anak. Ang pagbibigay sa anak ng tamang pagkain, wastong pagkain, tamang sukat ng pagkain, masustansyang pagkain na dapat ihain nila sa kanilang mga anak. Wala naman daw problema si Nanay Teresa sa kanyang apong si Aliyah Kim dahil tila alam na raw niyang mag-diet sa kanyang murang edad na 2. Nasanay po kasi siya na pag kumakain, kailangan may sabaw. Sabaw ng gulay, gano'n. Saka hindi siya mahilig ng karne. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Hinanina ng ilang magsasaka ang mga pananim na mais sa Pasukin, Ilocos Norte. Ito'y para hindi masira dahil sa malakas na pag-ulan na ilang araw nang nararanasan sa lugar. Inatake na rin ng army worms ang ilang bunga. Pwede na umunong anihin kaya puspusan ngayon ang kanilang pag-aani. Nakaramdam ng kilabot ang isang babae sa La Union nang may makita raw itong kumikislot-kislot na uod na tila may buntot. Ano kaya ito? Alamin sa report. Ang mancha sa damit kaya raw labhan ni Esperanza pero ang kanyang takot nang makita ang kumikislot-kislot na uod na ito na meron pa raw buntot, mahirap daw burahin. Ang uod, naispatan daw niya malapit sa poso nilang ito sa San Fernando, La Union. Naglalaba po ako nung time na yun eh. May nakita po akong gumagalaw-galaw dun sa may mga naipong tubig. Tapos pagkatapos ng ulan, chinek ko ulit. Mas madami sila. Tapos napansin ko din, yung buntot nila, nakalagay lang sa surface. Siguro doon sila nag-breed or doon sila humihinga sa buntot na yon. Para mabigyang linaw ang nakuhanan niyang video, ipinost niya sa isang Facebook group. Talagang nagre-react yung mga tao doon eh. Ang tawag sa nakita ni Esperanza, rat-tailed maggot. Isa itong larva na kapag tumanda, nagiging isang klase ng langaw, ang Eristalis tenax o drone fly. Tinawag na drone fly kasi kahawig siya ng drone ng honeybee. Hindi siya peste, di ba? Consider nga natin siyang beneficial organism kasi pollinator siya. Kaya naman ito tinawag na rat-tailed maggot dahil meron itong tila mahabang buntot na parang sa daga. Pero hindi ito buntot, kundi isang breathing tube. Ito ay tube na ginagamit nila para makahinga sila sa tubig. It can extend up to like 10 times the length of the body such that makarating yung tip sa air para makuha niyo yung air sa labas. Hindi naman daw sila delikado sa ating mga tao ang mga rat-tailed maggot. Pero dahil nabubuhay ang mga ito sa maruruming tubig, maaari silang magdala ng bakterya na pwedeng magkontamina sa ating pagkain o inumin. Kaya para maiwasang mangyari ito, dapat panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran. Sibling present na rin doon ang mga lamok
ang mga langaw, and eventually i-invite niyan ang mga daga, ang mga ipis. Ang makakapag-correct nito ay yung sufficient na sanitation. Hindi man siya peste, but again, this is an indicator that we have a problem in our water. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Avisala Encantadix. Kagabi sa Encantadia Chronicles Sangre upang mapaniwala si Metena played by Rian Ramos na wala ng mga natitirang sangre ay kinakailangan nilang ilihim ang katotohanan tungkol sa mga nakatakdang tagapagligtas. Mamayang gabi, gagamitin na ni Metena ang batis ng katotohanan. Naghahanda na ang mga sangre para sa labang hindi nila inaakala. Parating na ang tagapagligtas at handa nang lumaban si Bianca Umali bilang sangretera. Panoorin ang Encantadia Chronicles Sangre mula Lunes hanggang Biyernes 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.